if you're not ready to let go your old you are also telling yourself that you are not ready to change your life. Kasi hindi naman po pwedeng magbago buhay mo without letting go the old you. Gusto namin ipa-experience yung matagal na gusto i-experience ni Joseph na best service, best experience dapat napupunta sa mga leaders, especially sa mga founding persons. And of course, wish namin yung nakasama namin sa simula hanggang dulo tayo. Yes, sir. Yes! Yung achievement na Ascendra ngayon, normally taon ito ginagawa ng ibang networking company. Yes! Kaya, itong circle na to, ito yung pinaka-cream of the crop ng industriya ng network marketing sa Pilipinas. Kasi dito mangyayari at mangyayari yung pinaka-mga achievement na hindi pa nagagawa ng kahit sinong networker sa Pilipinas. Yung 16 times and lahat yan dahil of course sa mga founding partners. May ginawa po sila ng final test, yung end-to-end testing. Hi classmate! Kumusta kayo? Since yung nakaraan natin vlog is finding passion, ito naman susunod is how to build momentum. And basically, sana ma-realize po natin kasi lahat ng story for us to become successful, kung ititrace nyo po is iisa lang talaga na dumating ako dati sa point na nagbabasa talaga ako ng mga bibliography ng mga taong hinahangaan ko and matitrace mo, may pattern may lahat pinagdadaanan na kung ano man ang pinagdadaanan mo, sigurado ko, normal lang din yan. Kaya ikwento ko sa inyo kung paano ako nakapag-build ng momentum. Nung ako nagsisimula sa networking career ko, honestly, lagi kong sinasabi, hindi naman ako mabilis. Ang dami kong pinagdaanan, ang dami ko rin pwedeng mga sitwasyon na pwede na akong mag-quit, pero nagtuloy-tuloy ako. Kasi sa buhay natin, meron laging tinatawag na tipping point. Ito yung sobrang dali na ng lahat, sobrang gaan na ng lahat, nalalaglag na yung mga taong kailangan mo, nangyayari na yung mga bagay na gusto mo, tipping point yun At hindi yun mangyayari if you're not going to be consistent para makapag-create ka ng momentum. Ang tanong ngayon, paano nga ba talaga mag-create ng momentum? Number 1, start small and stay consistent. Diba kung ititrace natin to classmate, nung bata tayo, kailan ba tayo natutong kumain? Kailan ba tayo natutong maglakad? Kailan ba tayo natutong magsalita? Hindi naman nag-aral ka magsalita, natuto ka agad. Diba nagsimula ka nga sa ABCD hanggang unti-unti nakakabuo ka ng words hanggang nakakabuo ka na ng sentence. Ganon din naman sa pagkain. Diba? Sa pagkain, nagsimula naman tayo lahat sa pagdedede, after yung mga soft foods, then after sa tayo unti-unting nakakain ng solid foods. And kung i-relate natin ang ganyan na formula sa lahat ng ginagawa natin, I'm sure magiging excited tayo sa mga ginagawa natin. The only problem with us, kasi syempre, habang nagkakaedad po tayo, may mga stage na tayo, isa magaling ka na magluto, kumikita ka na sa pagluluto, tapos bigla ka may bagong gagawin. Makukumpara mo na, ang hirap-hirap naman yan, kasi itong ginagawa ko, madali lang sa akin. Doon tayo sumisemplang classmate, kasi kinukumpara natin yung ilang taon na natin ginagawa sa bago natin gagawin. Pero kung aalalahanin mo, bago ka rin naman naging magaling, kung saan ka magaling ngayon, nagsimula ka rin sa hindi ka marunong, nagsimula ka rin sa step by step. Kaya nga lagi kong sinasabi, classmate, na dapat lagi tayong merong ginagawang bago sa buhay natin. It is in the form of hobby, or may mga lugar tayong bagong pinupuntahan, or may mga bago tayong mga kaibigan. Kasi it will remind us na paano nga ba talaga tayo nagsimula. Kasi isa sa pinakasikreto ko, classmate, kasi katulad ngayon sa Ascendra, I'm very, very happy kasi nagiging stable na ulit. Ibig sabihin, naging stable, yung mga leaders ko kanya-kanya na ulit nagalaw. Hindi na lahat ako yung hinahanap kasi that time, nung nagsisimula, syempre yung Ascendra, may mga tanong about sa company, about sa product, about sa ganito. Ngayon, alam na rin naman nila halos at meron na kaming customer service, kaya hindi na ako tinatanong nila. Actually nga, na medyo kumukonti ng mga ka-textmate ko, okay? Pero nung nagsisimula ng Ascendra, halos hindi siya maubos-ubos talaga. And right now, I'm going to create again my personal lines. Ibig sabihin, ito yung ako na mismo ang nag-handle. Kasi mga leaders ko, sila nag-handle ng groups nila. At normal, pinag-uusapan namin, leader to leader ng mga conversation. Ito naman, I will create a new blood
ito yung mga bago na walang idea sa networking na gustong kumita ng malaki, I will create that. Then, I always do that to remind me ano ang pakaramdam ng nasa baba. Kasi sa totoo naman, pag ang tagal mo lagi kang nasa taas, hindi mo na nakikita kung anong nangyari sa baba at minsan hindi mo na mararamdaman eh. But since lagi din ako nasa taas at nasa baba, nafe-feel ko pa rin kung ano yung nangyayari. Kaya katulad din ako, marami akong mga kinakausap na ibang tao na it reminds me to humble down kasi may mga alam sila na hindi ko rin alam. At the same time, may mga tao din akong nararamdaman ko yung pinagdaanan nila, kung ano din yung pinagdaanan ko noon para mas nakaka-relate ako. Kaya importante yun, classmate, na magsimula ka lang sa pinaka, paano ka ba nagsimula, kung ano man ang mga bagay na magaling ka dati. And there's nothing wrong with that. Minsan kasi syempre iniisip natin, baka pagtawanan tayo. Ang pinaka maganda mong gagawin, classmate, huwag mong isipin ko anong iisipin sa'yo ng ibang tao kasi that will be your downfall. Number 2, stack small wins. End of the day, hindi mo pa nakukuha yung major goals mo. Pero I'm sure ang dami mo naman minor goals na na-hit. Ako talaga nagsimula ako, classmate, from the start na I'm so happy na maka-attend ng mga seminars. I'm so happy na makarating lang sa Metro Manila. I'm so happy na makita ko lang yung mga idol ko, makapagpa-picture ako, marinig ko sila ng live mag-talk. For me, that is already an achievement. May una akong napresentan, nag-join man o hindi, masaya ako. May una akong nabentahan na kada product kasi dati yung products po namin, I could still remember, may food supplement kami. At the same time, may mga beauty products na any product na first time kong mabenta, sobra po akong saya talaga nun. Lalo nung natuto po ako mag-demo kasi grabe, meron yung skincare na tuturuan ka mag-facial, nag-facial po ako that time. Tapos nagtatanggal ako ng bilbil. Imagine mo, kalalaki kong tao, di ba? Tapos nag-foot spa pa po ako noon. Then I really don't care kung, kasi pwede akong pagtawanan na ang lalaki mong tao, bakit ginagawa mo siya? But I don't care. Kasi since high school ako at ang college, na-realize ko na pag bumagsak po tayo, classmate, walang ibang pinakatutulong sa'yo, sarili mo pa rin, or minsan pamilya mo, yung mother, father, parang ganon. Pero it's seldom na dadamayan ka ng lahat ng tao na mga inaakala mong dadamay sa'yo. Kasi there's nothing wrong about it. They have also their own problems naman kasi. Kaya lang nagiging mali natin, since masyado natin iniintindi yung opinion nila, then we're also thinking na they're going to help kung ano mangyayari sa atin. But on reality, hindi eh. Kaya sa akin, nung natutunan ko yon at a very young age, kaya I really don't care kung anong sinasabi na sa akin. Pinagtatawanan ako na namibigay ako ng flyer sa kalsada, na nagbibenta ako ng kung ano-ano, pero wala akong pakialam, hindi ko sila naririnig. Kasi for me, basta ang goal ko yumaman. Pag kumikita ako, di papunta yun sa pagyaman kasi nadadagdagan ang kita ko. Kaya yung mga small wins kong yon, yun ang naglalong nagpapatuloy sa akin na ituloy kong ginagawa ko. Kasi ibig sabihin, lumalapit ako dun sa goal ko. The point na nakakabenta ako, nakaka-recruit ako, nagkakaroon ako ng downlines, yung grupo ko dumadami na kayo pag pumunta sa Manila. That is already small wins. Kaya para sa aking classmate, there's nothing wrong na meron kang major goals, pero always remember, hindi ka makakarating doon kung hindi mo i-appreciate yung mga small wins na nangyayari sa'yo. Number 3, create rhythm and environment. Okay. Ano ba itong tinatawag na rhythm? Ito yung tinatawag na routine. Na ako, ang routine ko lang, classmate, napakasimple. Ang routine ko, simula pagkagising ko hanggang matulog ako, wala akong ibang gagawin kung hindi networking. Okay, magkakaiba tayo ng magiging routine, hindi tayo pare-pareho, pero gawin mo lang kung saan ka komportable. Basta ang importante sa routine, lagi mo siyang ginagawa. Kasi ang isang bagay na lagi mong ginagawa, magiging way of life mo yan. Pag naging way of life mo yan, ginagawa mo lang yan na effortless. Okay? Kaya hindi ka makakarating dun sa effortless kung hindi mo ipopush, pipilitin ng sarili mo, gawin muna na makapag-build ka ng routine. Kaya sa akin, basta ang goal ko lang noon, lahat ng papanoorin ko tungkol sa networking, lahat ng babasahin ko tungkol sa networking. Pag sinabing babasahin, pag networking kasi it's more on leadership, it's more on personality development. Yung mga pinapanood ko naman, minsan tungkol sa product, tungkol sa health, or tungkol sa leadership, and so on and so forth. Basta doon na siya umikot. Yung mga friends ko na negative sa networking, hindi ko na muna sila minimit. Yung mga bago kong set of friends na nasa networking, sila naman po ang minimit ko. And syempre, napaka-importante kasi you need to create an environment. Ako, I could still remember, sa bahay that time, nagiinuman kami. Kami, mga networker, nasa isang table, yung mga kaibigan kong negative sa networking, nasa kabilang table din. Eh sila, pinagtatawanan pala nila kami nung nagkakakwentuhan na puro daw kami power, grabe, kasi ganun dati ang
ganun ang mga wording sa networking before. Na sa akin, imagine mo kung gusto mong mangarap, magbago buhay mo, gusto mong yumaman, tapos nakasama ka dun sa mga negative na tao, you will end up natitigil ka sa ginagawa mo eh. Kasi syempre, pag nadadown ka, maririnig mo pa yung negative, lalo ka pa nilang ida-down. Eh, unlike kung ang kasama mo mga positive na tao, pag nadadown ka, pwede ka nilang hilahin. Hindi, kaya lang yan, kaya mo yan, normal yan, parang ganun. Kaya napaka-importante na meron kang magandang environment. If you're not ready to let go your old you, pag sinabing old you, old friends, old ugali mo, old food na kinakain mo, if you're not willing to let them go, you are also telling yourself that you are not ready to change your life. Kasi hindi naman po pwedeng magbago buhay mo without letting go the old you. Okay? Kaya kailangan natin maintindihan, hindi pwedeng may magbabago kung walang i-let go. Hindi pwedeng makakarating sa bagong place kung hindi iiwanan ang lumang place. Hindi ka pwedeng magkaroon ng maraming milyon kung hindi mo i-give up ang mga barya. Okay? Ito, classmate, reality check lang. Ang momentum, sa totoo lang, mahirap siya gawin. Kasi it will take a lot of time and you need to be very consistent about it. Pero once naman nangyari yan, ay nako classmate, hindi mo na maiintindihan. Kasi ako, I could say, 4 years, talagang grabing sipag ko ng todo sa pagne-network. Hanggang tumuloy-tuloy din naman. Kasi sabi ko nga, naging way of life ko siya. Pero yung sipag na yun, sobrang naging worth it. Try to imagine, classmate, isang purely Bicolano. Hindi ako sikat sa networking industry. Nangarap na magkumita man lang ng malaki sa networking. Nangarap na makilala lang sa industriya ng networking. And andito na po ako ngayon. Sino mag-aakala na after 22 years, ang isang bata na 20 years old na nabigyan ng flyers, na naglakas loob mag-networking, na nagpa-flyers dyan sa LCC, sa Gaisano, dyan sa mall, naging opisina ko dati ang food court. Dumating pa sa point na pinaalis kami ng guard sa LCC kasi doon kami araw-araw, hindi na kami umu-order. Minumotor ko ang Legazpi to Naga, Naga to Legazpi. Naikot ko yung buong hanggang Daet, Naga, Sorsogon, Gubat, ano pa ba, Tabaco, ultimo nakarating pa ako ng Catanduanes, di ba? Lahat, ikot ko yan. Sino mag-aakala dahil sa consistent lang talaga yung pagsisipag ko and boom! Hindi lang ako networker na ngayon, isa na ako sa may-ari. Then, just like you, classmate, if meron pa dyan kahit konti na pangarap ka pa na natitira dyan, the point na pinanood mo tong bidyong to, sabi nga, walang aksidente sa mundong to, may algorithm lahat eh. Hindi naman to mapapadpad sa'yo. Hindi ka naman tatagal dito kung hindi ka pa rin naniniwala pa rin sa sarili mo. Alam ko marami ka ng pinagdaanan. Alam ko maybe isa ka sa nagsisimula pa lang. Pero ang sure ko naman, maging inspirasyon na kayo sa akin. Imagine mo, nasaan na ako ngayon. Naniwala lang naman. May isa lang naniwala sa akin. Sarili ko. Ako lang ang naniwala dati sa sarili ko na kaya ko. Unti-unti, nagkaroon ako ng mga ibang tao na naniniwala sa akin at dumami ng dumami. And right now, hindi lang sa networking industry ang natutulungan ko at naniniwala sa akin. Even mga ibang tao, may mga estudyante. Kasi kanina, may isang umalap sa akin, sabi niya, yung mga estudyante ko, tuwan-tuwa sa'yo, pinapanood ko palagi. And then, I really don't know them. Pero imagine mo gaano kalawak yung narating ng isang bata na Bicolano, naniniwala lang sa sarili niya. Kung nagawa ko, kaya mo rin. Kaya classmate, dito lang tayo. Ang tanong ko, magsisimula ka na ba para makreate mo na yung momentum na dapat mangyari sa'yo? Kasi kung hindi pa ngayon, kailan mo pa yan gagawin? Classmate, ako lagi kong paniniwala sa buhay. Pag may mga problema sa akin na hinaharap ng mga downlings ko, ng mga leaders ko, sinusolusyonan ko na siya agad. For the simple reason, susolusyonan ko rin lang naman, gawin ko na. Kaya ikaw, classmate, pinapaalalahanan kita. Nagkakaedad na tayo lahat. Every year, dumadagdag edad natin. Sa bawat dagdag ng edad natin, yun ang bawas ng pag-i-enjoy mo kung hindi ka pa rin magbabago buhay mo ngayon. Now, ang point ko lang, classmate, kaya mo yan. Simulan mo na. Huwag mo nang antayin pa yung tamang timing, tamang panahon kasi wala naman talagang tamang timing. Ang tamang timing sa pagdidesisyon mo na sisimulan mo yung tamang timing na gusto mo. Kaya ako, I believe in you, classmate. If you believe in yourself, simulan mo muna mag-comment dito sa video to na sabihin mo, I believe in myself and darating ang time, babalikan ko tong video to at ikukwento ko na rin yung story ko. Kaya dito muna tayo, classmates. Sa susunod, let